Guys, alam nyo ba may isang loan app na sobrang naintriga talaga ako kasi ayon sa kanilang app nga ay pwede akong makautang hanggang 78,000 pesos. Aba kung totoo itong 78,000 pesos ha, di okay sana, maganda sana utangan pero okay ba talaga no? 78,000 pesos, interest rate 0.05% per day lang ha. Pero alam nyo ba itong 0.05% parang sa tingin mo medyo mababa pero kasi kapag per day yung interest niya, yaba hindi mababa yan. Malaki pa rin yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga inuutangan nyo. Okay? By the way, yung loan app na ito nga ay yung Lendingo. Okay? Bagong-bago na naman na loan app ito. Kaya sana mapanood nyo yung buong video. Pero syempre bago yan, please watch this. Hello mga mi! So gabi na nga at brand out nga dito sa amin dahil sa malakas na bagyo na dumaan na naman. Share ko sa inyo itong isa sa mga ginagamit namin na talagang lifesaver siya kasi nga matagal siyang malobat. So ito yung rechargeable na electric fan. So akalain mo buong gabi talaga namin ginamit pero hindi pa rin siya nalolobat at nung tanghali, nung natulog si baby, ginamit ulit namin itong electric fan na to. Tapos gumagana pa rin, hindi pa rin siya nalolobat. Pwede nating i-on dito, on and off. So, na-adjust din po yung lakas ng hangin. Pwedeng medium, pwede rin yung talagang malakas. Okay, so going back, ito nga Lendingo, di ba? Lendingo talaga na loan app at para nga kayo makautang dito, kailangan yung ilagay nga yung mobile number at pagka-tap mo ng get code, meron kang matatanggap na one-time password, di ba? Ilalagay mo nga lang din dito para makapag-apply. 20,000 pesos daw yung pwede kong mautang dito. Pero alam nyo ba, nakakaloka, Lendingo yung name ng loan app ha, pero ang pambungad nila na nakalagay nga dito sa kanilang app ay Wisdom Peso. Yes, Wisdom Peso, 20,000 na loan amount daw. Fast approval nga daw ito, easy to apply, flexible loans, high amount. Totoo ba? High amount ba talaga? Okay, so syempre, same with other loan app, may mga kailangan tayong sagutan, authentication, personal information, job information, contact information, at payment account information. So, kailangan nyo masagutan lahat yan. Kailangan nyo nga makapag-upload ng isang valid government ID at may facial verification. Ito yung mga ID na tinatanggap nila like yung UMI, driver's license, yung passport, yung TIN, SSS, voter's ID, health card, national ID, postal ID, PRC, at yung pag-ibig ID. Then, yung personal information nyo ha, hindi rin nawawala yung job information at eto na nga, 20,000 pesos yung pwede ko pa rin daw mautang, no? Pero nakakaloka yung mga naunang nautangan ko or nagawan ko ng aking honest review, parang same lang talaga sila. Magkakapareho yung terms na ino-offer, disbursement amount, repayment amount, processing fee, interest, at yung risk control service fee. 2,000 pesos nga lang daw yung pwede kong mautang. So, hindi po totoo yung 20,000 pesos na loan amount ha. Kasi 2,000 pesos. At diba yung sa odds pa nga nila, 78,000 pesos. Pero hindi totoo pala. Diba? Paiba-iba yung amount kaya parang kapag ang makita mo ay yung odds or yung pambungad nila, parang nakakainggan yung ha kasi malaki talaga yung amount na pinapautang daw kuno. Pero kasi lahat ng natry ko sa dulo ng loan application ay ang bababa talaga yung loan amount na ino-offer nila. Kagaya nito, diba ayan, 2,000 pesos lang yung ino-offer talaga na loan amount. 7 days yung loan term, 0.5% na interest rate. Pero 2,000 pesos nga lang yung approve or yung ipapautang sa akin. Napakababa nga lang. Hindi ko pa matatanggap ng buo yung 2,000 pesos kasi nga meron itong processing fee na 667, total interest fee 13 pesos, risk control service fee na 120 pesos. Kaya nga, ang disbursal amount or ang loan amount, loan proceeds na matatanggap ko lang ay 1,200 pesos. Repayment ay November 28, 2025. So, bali kasi umutang ako or nagtry ako na umutang nga sa loan app na ito ng November 22. So, within 7 days lang talaga yung ino-offer nila na terms, kailangan nating makapagbayad. Hindi siya magandang utangan at syempre, gusto ko din ma-check kung registered ba itong loan app na ito sa Securities and Exchange Commission. Hinanap natin sa details ng loan app. So, ang provider daw ay Filipino Punjab Lending Corporation. Diba? Filipino Punjab Lending Corporation. Ewan ko kung anong terms ba to Punjab yung provider at category business. So, chinek ko talaga, hinanap ko yung loan app na ito. Pero talaga mga ka-interview, hindi ko makita itong Filipino Punjab Lending Corporation. Grabe yung pagsasaliksik ko kung ano ba, saan ba naka-under itong Lendingo. At ayun nga, ang nakita natin ay under siya ng Punjab, Filipino Punjab Lending Corporation, no. Nakita ko to and
nakakaloka kasi hindi ko siya ma-search sa Securities and Exchange Commission. As in, ilang paiba-iba yung ginawa ako. Kagaya niyan, Filipino Punjab Lending Corporation. Minsan tinatanggal ko yung corp, minsan ginagawa kong corporation para lang makita or baka sakali na meron itong Filipino Punjab Lending Corp na company sa Securities and Exchange Commission, hindi ko talaga siya mahanap. So, di ba, kung wala, sa ibig sabihin, talagang hindi sila registered bilang isang kumpanya. Pero bakit may app sila sa App Store? So, by the way pala, yung loan app na ito ay na-download ko siya sa App Store. So, mag-ingat po yung mga naka-iPhone dyan, yung mga naghahanap ng pwedeng mautangan online. Kasi base nga sa pagsasaliksik, okay, so dito nga hindi ko talaga makita sa SEC. So parang hindi talaga siya okay. So itry nyo nga din mga ka-interview ha, itry nyo nga din na hanapin itong Lendingo, yung mga naka-iPhone dyan. Itong Lendingo na naka-under ng Filipino Punjab Lending Corp. Baka sakaling kayo ma-search nyo. Pero sa akin kasi talagang wala. Ganito yung logo niya. Yan. So, nag-search talaga ako sa SEC, hindi ko siya mahanap. Try nyo nga kung sakali na makita nyo sa SEC, message nyo ako, screenshot nyo, send nyo sa Facebook ko, Zia Gilias din. Kasi talaga, sa akin wala. Ibig sabihin, hindi talaga sila registered sa Securities and Exchange Commission. Pero baka kayo, baka mabusisin nyo, mahanap nyo, no? So, yun lang. Mag-ingat kayo sa pag-utang dito. Kasi base nga sa pag-check natin, maliit lang din yung pinapautang at short-term din mataas yung mga charges niya. At maliban doon, hindi ko nga makita sa Securities and Exchange Commission yung company or Filipino Punjab Lending Corp kung saan naka-under itong Lendingo. So, ibig sabihin hindi sila talaga registered sa SEC. Illegal talaga yung loan app na ito. Pero yun nga, kung ma-search nyo itong Lendingo sa SEC, sana i-comment nyo po yan. Or i-screenshot nyo, send nyo sa akin sa aking Facebook page, Zia Gilias. Ayan, so thank you guys for watching and sana makatulong yung video na ito para makapag-decide kayo kung utangan nyo pa ba or hindi. Thank you at see you sa aking next video. Bye!